Nagmumukha lang panalo ang Stella Kimbo, Marlon, dahil in-off niya ang kanyang comment section. Isa rin natakot. Oo, no? natakot din. Ayun, Hindi na niya harapin, no? kinaya. And, Kaya siya ay isang Stella Kimbo dash tensionado. alam mo, dapat yung mga takot na pinapakita nyo ngayon sa taong bayan, dapat mangilabot kayo at dapuan naman kayo ng hiya. Ikaw, Stella Kimbo, laki-laki ng ginagastos, multimilyon para lamang sa luho mo at kapritsyo mo. Ayusin mo naman yung mga kababayan mo sa Marikina na iligtas mo sila sa anumang kapahamakan, dulot ng baha. Lalo ngayon, sunod-sunod na naman ang paggagupit ng bagyo at habagat. Ngayong araw, Marlon, bago lang natin bago lang natin puntahan yung main title natin. Hindi kasi mapapalagpas ang isang event na nakakadismaya at hindi ikinatuwa ng marami, Marlon. Sobra. Ito ay yung Duran-Duran. Sobra. So sa Duran-Duran lang, ito ay isang malaking sampal sa bawat Pilipino ng bansang ito, Marlon. Para siyang flood control na lagi na lang pag naalala mo, ikagagalit mo. Kagagalit sa kami kirot na tutusok sa ating mga puso. Yung kirot niya, Marlon, yung tipong meron naman palang budget na ganyan. Bakit hindi sa amin ibinuhos? Bakit hindi sa ganito ilagay? At saka yung kirot na yun, na bakit nakukuha nyo pang gumastos ng ganyan? Bakit kailangan nyo pang magpakarangya-rangya ng ganyan? Maraming mga kababayan tayong nagugutom at nag-iikaos. Dahil naglabas ng isang artikulo ang Billionario.com, isa itong digital outlet, news outlet, Marlon, na kinukumpirma ng isang unnamed billionaire na siya ay nakatanggap ng isang invitasyon para dyan sa magarbong pag-celebrate ng birthday ni Marcos Jr. Marlon, na kumpleto sa seal ng Office of the President, kumpleto sa stationery ng Office of the President, and detailing all the information na kailangan mong malaman nung araw na yon, including also yung parang do's and don'ts, ika nga, no, na nakalagay doon na sinasabing iwan ninyo ang inyong mga telepono sa inyong mga sasakyan, o di kaya i-check in ninyo sa reception pagdating ninyo, at kami na ang bahala sa photos at videos. Dahil merong mga assigned cameramen silang nakatoka na silang magdodokumento ng buong pangyayari. Ayun, so na-vindicate na naman ang exposure nung ganong posting, Marlon, through this article na pinost nga ng Billionario.com, at yung pagsabi ng isang unnamed billionaire na siya ay nakatanggap ng imbitasyon. So ang tanong ngayon, Marlon, sige, at nagpapatotoo to, Pam, na nagsinungaling na naman ang mga tao sa palasyo ng Malacanang. Yun. So, pangilang beses naman pagsisinungaling ko ni BBM. Ang pinakahuli na pagsisinungaling na sinabi niya, yung sinabi niya na walang mga armas ang mga pulis sa KOJC compound, walang ginamit na tear gas at walang ginamit na dahas. So, ito na naman. And bago yun, ang pinaka-classic na pagsisinungaling niya ay yung pinakahuling sona niya. Dahil sa sinabi niya sa State of the Nation address na meron ng 5,500 siyang napagawa na after 2 days ay napak-check siya ng bagyong Karina at libong kababayan natin ang nabiktima ng baha. Totoo. Nandiyan si Chicho Kael, Marlon. Chicho Kael, hello po. Alam mo bang Kampung Chicken, maraming salamat sa pahulay. Maagang nag-send yan ng video niya sa bakuran na nagba-barbecue dahil maganda na ang panahon doon, hindi na taglamig. Sa Australia. Oo, kasi ano yan, di ba? Ang summer nila yung Pa-December yan. ang summer sa Australia. So feeling ko, kung maagang nagba-barbecue for lunch, maaga na rin may nakabukas na bote. Ng beer. Pustahan tayo, hindi mo lang pinakita sa video. Anong brand ng beer? Wala naman. May San Miguel ba dyan, Chicho Kael? Hindi, yun lang, sorry, commercial yung, ibalik lang din natin. Dito mo, Marlon, ngayon, masasabi na wala talagang nag-iisip sa kapakanan ng Pangulo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bukod doon, Pam, dito natin masasabi na ganito kamanid at ganito ka-insensitive ang mga tao sa Malacanang. Sinasabi mo kanina, tamang-tama kasi yung salita mo kanina, may kirot. Oo, May Pam, kirot. May kirot. Di ba? Alam mo yung... Habang hirap na hirap tayo na ipunin yung mga barya natin para pambili ng 1 kilo ng bigas na ang halaga ngayon ay nasa 60 pesos, di ba? Sila nakukuha nilang gumastos ng ganyan-ganyan ng sobra-sobra. Higit pa. Talagang pinakamarangya na yata ito sa kasaysayan ng Philippine politics. Ang huling nakita nating na ganitong asal ng pagiging marangya, yung tatay ni Marcos Jr. kasi Ferdinand Marcos Sr. Pero ibang-iba, Marlon, ito talagang dinoble niya yung yung kaswailan nung kanyang ama eh. Oo, kasi sobrang nung unang panahon pa, medyo tagumpay yung mga crony. Oo. Ngayon iba. Talaga. Iba yung lantaran ng mga crony, at yung mga crony na yon, sila pa yung mga nangunguna para intimidate, takutin yung ilang personalidad na nagpapahayag lamang ng kanilang disgusto
sa gobyerno at nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa paraan ng pamalakad ng Marcos Jr. At ang mga crony na to, si Mr. Rosales, ay Mar Mark Rosales, Rosales, salamat. maraming salamat po. At ang mga crony na to, Marlon, ang mantra ba nila is, if you're not one of us, you are not with us. Mismo, Di ba? mismo. Parang alam mo yung pagiging makapobre na Ma- we are above you. And Tama. it seems as if that they act like they are even above the president. Oo, No? na walang ibang pinakamarumi sa kanila kundi ang salitang Duterte. Correct. Pero sila, malinis sila, nuknukan ng linis sila, ewan ko saan sila kumukuha ng sobrang kapal na mukha. Matatandaan din, Marlon, na dahil sa panahon naman ng former President Rodrigo Roa Duterte, sila ay nagutom. Sa Tama, mga Roy ganitong- Sepulveda. Yun. Thank you. Oo. Sila ay nagutom sa mga pagkakataon na ganito na sila ay pwedeng kumita, sila ay pwedeng kumamkam, sila ay pwedeng mangurap, at sila ay pwedeng mangontrata ng mga proyekto sa gobyerno. Mismo pa, may nakita ba tayong pagbabago sa lifestyle ng Pangulong Rodrigo Duterte? Nakita ba natin siya na bumili ng mamahaling bahay at lupa? Hindi ba bago siya naging Pangulo at ngayong hindi na siya Pangulo ng Pilipinas, ay doon pa rin siya nakatira sa isang simple at ordinaryong subdivision sa Davao City? Na hindi ko alam kung bungalow type to pa. Nakakulambo, ha? Nakakulambo pa rin, di ba? Nakakulambo. Na wala kang makikitang luho. Wala kang makikitang batik na may ninakaw siya sa kaban ng bayan kasi makikita natin yung batik na to yung biglang aangat yung lifestyle. Di ba? Tama ba kami? Teacher Stella Kimbo. Ayan, isa pa yan, Marlon. Oo. Naku, hindi rin ito na itago talaga at hindi rin niya nakayanan ang yamot ng tao sa kanya. Sabi ni Francine, nagtatanong Pam, ano raw yung KKK? Kanina po kasi ang title namin ay Krimen, Korupsyon at Katiwalian. Feeling namin kaya hindi kami makapasok kanina. Nagugurgur kami ng YouTube. So, inano na lang namin, inacronym na lang namin na KKK. Ayusin na lang natin Ayusin na lang mamaya, ha? namin. So, Ang KKK po ay Krimen, Korupsyon at Katiwalian. At bakit ito title natin, Pam? Meron lang ho kaming breaking news sa inyo. Kanina ho, habang papunta ako dito sa tagpuan namin ni Pamela, may nagpadala po sa aking detalye ng police report. May init-init pa ho ito, mga kateteg. Ngayon lang nangyari, no? Kanina lang po nangyari ng 2:28 ng madaling araw sa loob ng subdivision pa to, Pam, ha? Block 7, Lot 4, Tierra Villas, Ilaya Street, Alabang, Muntinlupa City, kung saan ang biktima ay mag-asawa po at isang 12 years old na babae siguro to. Kasi hindi ko napapangalanan pero siguro babae to na Oo. 12 years old. And si kuya po, yung isang lalaking biktima, ay isang police captain. Hindi ko alam kung okay lang ipakita, pero police captain po, naka-uniform po siya. Oh. Police captain yung kuyang biktima. Na ibig sabihin, kahit police official ka, at kahit nasa loob ka ng bahay, kahit sino ay pwede ka nang pasukin ng kriminal na sumasalamin ito kung gaano na naman kalala ang krimen sa ating bansa. Marlon, makat lang kita ng konti. Sige, Pam. Napukaw ng attention ko. Watching live night right now on his smart TV is Lolo P. Hello, Lolo P. Lolo P. Hello, Yung Lolo P. din rin natin si Lolo, is it Lolo Placido? Sorry po. Talaga? Si Oo, Lolo Placido ba yung binigyan yun? natin ng ano. Okay. Yung sinabi kong kung merong Papa P na Piolo, meron tayong Lolo P hello ng po. Batangas. Hello po. Opo. Ayun, Marlon. Iduktong ko lang 40 years old to mag-asawa pa. Bakit kaya? Tapos, natutulog na sila. Siyempre, madaling araw to, alas 2 na bigla na lang pinasok sila ng isang unidentified male suspect. Mahaba ang buhok, 5'9" ang height, nakaitim na jacket at nakaitim na pantalon. Tapos, bigla na lang silang pinaputukan. Ang masaklap, yung mag-asawa po ay namatay at yung 12 years old nilang anak, Yung Ay, burger na lang. yung nagurgor na 12 years old ay nasa critical pa hong nasa Nadamay yung critical bata. damay pa. 12 years old dinamay mo. Saka hindi ka naligtas sa sariling bahay mo. Saka bakit kapansin-pansin, Pamela, no? Bakit mga bata ang karimitang nabibiktima ngayon? Bakit bata, Marlon? Isa namang 5-year-old na kindergarten. Yan, no? Marlon. 5 years old. Ang ginorgor din, alam mo kung paanong paraan, habang siya ay natutulog, siya ay minartilyo sa kanyang sariling bahay. Alam mo saan ito? Sa Mandaon, Masbate, Mas Marlon. bate, di ba? At ang suspect, Marlon, ay isang kapitbahay na immediately arrested. Pero yung na-arrest ka, yung na-damage mo na harm mo na, at nagorgor din. Pero Pam, para hatawin mo ng martilyo ang isang, ilang taon yan? 5 years old. 5 years old na bata. Gawa ito ng isang taong wala sa katinoang pag-iisip. At ang mga taong wala sa katinoang ng pag-iisip ay kargado ng ipinagbabawal na G. Malamang sa malamang yan na durog yan taong yan at
bangag yung taong yan. Ito ang tinatawag na Marlon, no? Marcos Jr. legacy. Yan ang No? legacy. Tama, Pamela. Yung bagong Pilipinas nila na ang sabi nila, yung pakawari nila ay aangat unti-unti ang kabuhayan ng bawat isa. Hindi, lalo tayong nasasadlak, Marlon, sa totoo lang. Lumapat naman yung salitang bagong Oo. Pilipinas. Kasi dati, Oo kahit papano, nung administrasyon ng Pangulong Rodrigo Duterte, na ibalik sa taong bayan ng kalsada, naging ligtas ang taong bayan laban sa mga masasamang elemento ng lipunan. Pero ngayon, dahil bagong Pilipinas, nagbalik sigla na naman ang mga kriminal. Alam mo, ang nabago lang sa lintik na bagong Pilipinas na yan, yung kanilang pamumuhay na angat na sa Sila. mas marami, mas pinaangat pa ngayon na sila ang nasa kapangyarihan at sila ang may access sa mga kabanang Maliban bayan. sa pamumuhay, pati pag-uugali nila na bago na. Yung Umangat na rin, dating di ba? simple, yung dating maayos ang pag-uugali mo, ngayon sobra tapang mo na. Na kapag kumukontra ka sa kanila, cyber libel is waving. At wag ako. At wag ako, di ba? And bukod dyan pa, meron pa yung 5 years old. Sa Masbate po ito, mga Ito sa katete, Masbate. ka-ebon. At meron Ayan. ding mga 39 reported crimes, Ayan, 52 victims, and 34 dead, 18 wounded. Dito naman sa... Grabe, di ba? Grabe. Dito naman sa... Nakakalungkot yan, Pamela. Actually, it's a summary of the reported crimes from August 25, Marlon, to September 1 of this year, 2024, wherein wala nagkaroon pang ng... isang buwan. Wala pang Ilang isang linggo lang? buwan. August 25. 1 week lang, One Pamela. week, oo. 1 week lang. From August 25, 26, 27, 28, 29, 30, may 31, 31, and 1. 7 days, eksaktong 7 days ang reported crimes na... Yung in-between mo, no? Nagkaroon ka ng Oo, 39 reported crimes. 39 reported crimes, di ba? Tapos, doon sa 39 na incidenting yun, na krimen na nangyaring yun, 34 doon ang Ibig sabihin, namatay at 18 ang nasugatan. no? Halos sinasabi mo daily during that week, merong Grabe. 6, no? Pwede, Merong pwede. 4 hanggang 6 na nangyayaring krimen. Pwede. At sabi dito sa report na to ng front page ng FB, we are sure that there are more, but these are just what we found online as reported by the media. At alam natin, Marlon, kung ano ang hindi nire-report ng mainstream media ngayon. Grabe, no? Grabe. Ang masaklap pa rito, Pamela, habang yung mga pulis natin sa Region 11 na inaugment ng iba't ibang police regional office ay grabing puwersa ang ginawa para lamang maaresto ang isang Pastor Apollo Kibuloy. Yung ibang pulis naman ay nagmumukhang walang ginagawa dahil nangyayari yung mga krimen, mga ganyang klaseng krimen. At ang nakakalungkot, Marlon, sa lahat ng mga krimen na to, alam mo kung sino ang mga halos biktima? Kabataan. Yun ang masaklap, di ba? Kabataan, Marlon. Tingnan mo. Tayo, ayan, sige. So, Tingnan mo. Nung September 13, Marlon, missing 8-year-old girl found dead in sack. pinatay na, sinako. Baka nga, sana 8-year-old. wag. Baka ginahasa pa yan. We don't know. September 11, missing 10-year-old girl found dead in a neighbor's sink. Grabe, di ba, no? Tapos, On August 16, 2024, missing 15-year-old girl found dead on a sugarcane farm. Ito, I'm very sure ito naghahasa to, Marlon. Hindi naman ito ay pa-contest kung ano nangyari, but to be found sa isang damuhan, ay nakakalungkot to. ang pinaka nakakalungkot dito, dahil din sa pagtaas ng krimen na to, equivalent ito dahil sa pag-angat din or yung malawakang access ng maraming tao sa pinagbabawal na droga, Mismo. Marlon. Ano sabi ni PH Update? Magkano na lang ngayon ang gramo ng shabu? 175 pesos. Grabe, My no? God. Nung 80s and 90s, ang alam ko ang presyo ng 1/4 na gramo ng shabu ay nasa nasa 200 sa 500. Pero ngayon 174 na lang. Ibig sabihin, kapag dumami ang supply, mura ang produkto. Kapag konti ang supply, nagmamahal ang produkto. Di ba yun yung prinsipyo ng demand and supply? So Totoo. dahil nagmura na lamang ngayon ang presyo ng bato sa presyo ng 175, ibig sabihin nito, talagang dagsa ang mga ipinagbabawal na G sa kalsada. Oo. Di ba? Kahit saan. Yun ang masaklap. And masisisi natin to unang-una kay Romel, di ba? Dahil siya ang PNP chief. Magkano ang intelligence fund nyo sa PNP? And bukod kay Romel, dapat din nating sisihin dito si DILG Secretary Benhar Abalos na siyang may oversight power over sa PNP. Diba? And syempre,
wala pang ibang dapat, ang unang-una pang dapat sisihin dito, yung Commander-in-Chief ng Pilipinas na si Marcos Jr. Yun ang sinasabi ko, Marlon. Ito namang si Benhur Abalos ay tila yatang busy Marlon, na nagpapopost sa mga photo ops para in preparation for his candidacy sa midterm election. Grabe, ultimo sa ano, lahat na lang sa NLEX, mapa SLEX, sa mga billboard, kahit sa billboard sa oo. EDSA. Ang aga nung pangangampanya nyo, di ba? Baka naman Kalat na. pwede magtrabaho. Sobra pa. Magtrabaho ka muna bago ka mag-resign. Saka magkano yung ginagastos dyan? Ilang milyon ang pondo para mailagay ka sa billboard. Ay, sana kung may prinopromote kang produkto, wala eh. So another question here, Marlon, is sino ang nagbayad? Yun na naman. Sino ang di ba? nagbayad? Yun Ito na ba naman. ay from the friends of Benhur Abalos na you are not supposed to do for being your a public official? You cannot accept gifts nor celebrate merriment na sponsored by other people. Pam, speaking of sino ang nagbayad, yan din ang alibay ngayon ng ilang tao sa palasyo na surprise gift lamang daw kay Marcos Jr. ang pag-guest o pag-entertain sa kanyang birthday party sa Marriott Hotel ng grupong Duran Duran. Na maling-mali. Na maling-mali. Ang tanong doon, kung regalo yun, sino ang nagregalo? At dapat ba talagang tumanggap ng regalo ang mga government officials, higit lalo ang presidente ng Pilipinas? At kung magre-regalo ka ng multimilyon piso, ano ang kapalit mo? May nilabag bang batas ang presidente, Marlon? Malamang So, sa malamang, meron. dahil sinasabi ng isang presidential decree number 46 na ang author or signatory nito ay kanyang ama na Diktador Marcos Sr., making it punishable, ang President's PD number 46 says that making it punishable for public officials and employees to receive and for private persons to give gifts on any occasion, including Christmas. Christmas. Hindi, ibig sabihin, pati pa ibang mga Including, okasyon. ibig sabihin, kasi pati birthday. minsan kasi ang pinaka-excuse mo to celebrate is Christmas. But for you to include Christmas, that's giving you no reason at all to accept gifts, even on your birthday. So ano to? PD number 46. 46. At alam ko, pa meron din yan sa Civil Service Code. There should be, Na no? ang namumuno ngayon ng Civil Service Commission ay ang kapatid ni Attorney Migs Nograles na si Carlo Nograles. So ano ngayon ang comment mo, Mr. Nograles? Baka magsabi din to sa atin, Marlon, na wag ako. Wag ako. Because cyber baka- libel is waiving. Tapos hikayatin yung Yes. mga tao na Oo. sabay-sabay na magpasalamat kay Oo, no? Bongbong Marcos. Ay. Nalata mong hindi feel ng tao. Na kahit siya rin parang hindi niya gusto yung ginagawa niya. Sa totoo lang. Napipilitan lang siya. Dahil hindi niya forte ang public speaking. Hindi pa, mabugado yan. For compliant purposes, may generous Di ba? May generous na, basta may generous. Malay mo ba kung generous person behind you, around you, beside you? And bakit nga natakot ka, Attorney Migs Nograles, kay Ma'am Joey? Natakot siya kasi na-misgender niya. Ang sabi niya, sir, akala niya siguro lalaki si Miss Joey. Aba, nung nag-live at naghamon, baka sabi niya, oops, hindi ko kaya to, babaita ito. Viral ka ngayon, ate. Alam mo, pasalamat sa'yo si Stella Kimbo. Oo, natabunan na yung pagiging viral ni Kimbo eh. Ay, hindi Viral na, hindi, tuloy-tuloy pa rin, pero kahit pa paano, ano ba to, magkakasama na kayo ngayon. Nagmumukha lang panalo ang Stella Kimbo, Marlon, dahil in-off niya ang kanyang comment section. Isa rin, natakot. Oo, no? natakot din. Ayun, Hindi na harapin, niya no? kinaya. And- Kaya siya ay isang Stella Kimbo tensionado. Alam mo, dapat yung mga takot na pinapakita nyo ngayon sa taong bayan, dapat mangilabot kayo at dapuan naman kayo ng hiya. Ikaw, Stella Kimbo, laki-laki ng ginagastos, multimilyon para lamang sa luho mo at kapritsyo mo. Ayusin mo naman yung mga kababayan mo sa Marikina na iligtas mo sila sa anumang kapahamakan, dulot ng baha. Lalo ngayon, sunod-sunod na naman ang paggagupit ng bagyo at habagat. Ngayong araw nito, Marlon, meron tayong localized suspension ng mga Totoo pa. klase sa Totoo. paaralan. Totoo. Depende kung ano na lang din ang effect ng paulan-ulan na panahon ngayon dahil may papasok na na par yata, no? Dito sa atin. Nasa loob na ng PAR. Nasa loob na ng Philippine par. Area of Oo. Responsibility, nasa loob na. Oo, And kaya pala makulimlim, Marlon. ano to nung makalawa natin vlog, di ba? Sinabi natin ang Pilipinas yung number one sa Risk. risk Human na risk. pinaka-risk sa buong mundo, Oo. di ba? World Risk Index to na may 46.91. Ang batayan dito ng World sa Risk Index na to ay hindi lamang sa krimen. Batayan din dito yung calamities, Pam. At paano hinahandle yung calamity, pati yung gera. Ibig sabihin, kaya naging top 1 tayo, 46.91, ay dahil lahat ng elemento ng panganib ay niyakap na ng Pilipinas mula sa problema sa krimen,
katiwalian, corruption, at syempre, yung sa gera at saka yung calamities. Hindi kaya yan din ang basihan ng Duran Duran Band, Marlon? Maaga to eh. Kung Maaga bakit to eh. sila ay pagkatapos mag-perform lumipad din pabalik Lumipad ng agad, UK. no? Ano yung patakas eh, di ba? Oo. Like a thief in the night, no? Yes, oo. Na talagang patago pa para mag-perform, ha? Pero alam mo, Marlon, Yung mga patago na yan, gawain ng mga kawatan. magnanakaw ng Oo. mga sinungaling. Oo. Yan, ganun. Pero alam mo, Marlon, Oo. para magkaroon ng isang photo leak or ebidensya na makarating sa isang sasrogando, Marlon, Galing. even that person, Marlon, na nagpadala or nagpicture, muhing-muhi sa kanyang nakikita. Mismo. Di ba? Kasi Mismo. para nandun ka sa event na yon, it should be a by invitation event only. Naman. So kung nandun ka, naimbitahan ka. At kung naimbitahan ka, should not necessarily mean na ikaw ay kaalyado na you agree to everything they do. Pero siguro nung panahon na yun, na muhing-muhi ka, nakikita mo yung gaano kagarbo ang sa loob ng isang ballroom ng Marriott Hotel, at pagkalabas mo ng area, may mga, di ba, may mga hindi magagandang bagay na yung eyesore ba na hindi maayos and all, na dapat gobyerno ang nag-aayos. Muhing-muhi na tong taong to, hindi na niya na-take. So, Sobrang inilik ngayon kay Miss Sasrogando. napaka-insensitive ng mga Sobra. to. And kamusta naman Senate President Chis Escudero at saka Senator Grace po, di ba? Bakit Grace po? Alam ko invited sila. At alam ko nandun din sila. Wow. Kung wala sila, edi magpento sila, di ba? Ano ba, Senator Cheese, SP Cheese, pinahawak ka na naman ba ng champagne? Baka umiwas na ngayon, Marlon. Umiwas Baka sabihin, ay naku, baka pahawakin ako this time around. Bote na, o yung bucket. Alam mo yung bucket na may ice na. Bagay, inabot nila yan, yung bandang yan. Yan, Duran-Duran. Duran-Duran. Sa edad nila, di ba? So kung nandiyan ang isang cheese escudero, malamang May mga senador din. kasama nito ang katuwang niya sa buhay na si Heart Oh, Evangelista. malamang, di na... May plus one yan, for sure, Di, Marlon. umaura-aura na naman ang lola mo. Baka may suot na Bulgari, alam mo na, yung mga diamante niya. Di syempre, di nagpapatalo dyan yung Stella Kimbo. Maimbitahan kaya? Ay, ambo. Malamang, no, Marlon, Oo, no? syempre, ito yung mga young guns di ba? Yan yung mga ano nila, Mga young attack goods, dog nila mga ngayon yan, attack dog, no? na The other question, Marlon, imbitado ba ang mainstream media? Yung halimbawa, Malacanang Press. Ay, tanong natin malamang hindi. Bakit Malamang hindi? Kawawa naman kayo. Ay, malamang tanungin natin si Secretary Cesar Chavez. Boss, ang Invited sarap bang kaya? manood ng Duran-Duran? Malamang invite. Nakaka-disappoint ang aga-agang nagpalapa ni Cesar Chavez sa Sabi, no? sistema, no? Bigla ka agad na disappoint. Oo, kasi I was really hoping na he will change the Ako rin. approach ng comms handling comms ng handling, presidente. Yung messaging. Oo, yung di ba? messaging. Yung, Pero in fairness, bigla nilang inamin yun. Hindi yung total denial. Baka mamaya kasi, inaasahan ko, wala, AI yan. AI daw yung performance ng wala Duran-Duran. na, nasunog na sila Oo. dyan sa AI na yan. Yung hindi na sila makaligtas. However, yung sino tong merong color orange na lumilipad, Thank you sa Marlon. pakulay. Teka, titingnan ko sino nga eh. Yun si Perondina Jackman. Salamat. Wow, Uy, ano ulit to, na Euro to ah. Para Jackman. Jackman. Maraming salamat. Yun lang, no, nakaka-disappoint. And I don't want to like hold my breath, ika nga Marlon, na to see any change in the near future na maaayos ang handling. Kasi the way you started it na mali na, palpak na, and very yung bang puro na siya, Marlon, puro propaganda manner na, I don't think it will change in the next 4 years. Wala na to. Ganun na lang yan. Nilamon na rin ang bulok na sistema, ang isang Oo. Cesar Chavez, di ba? Paano hindi din, Marlon, tatahimik ang media? Merong napapabalita na, i-preempt na rin naman natin na di umano'y magkakaroon ng buyout sa shares within TV5 Wow. na ang bibili di umano ay si Tambaloslos, at ang share niya will be 49%, 49.51. Wow. So, Panibili ng panibili ng broadcast media. media, Parang maayos magpasweldo sa print media. I heard about that, no? Yung mga Yeah. journal group, Marlon, Oo. na Oh, parang well. barya-barya na lang, tinitipid pa ang magiging topic pagbabayad. natin yan. Oo. Eat Abroad, hello po, kamusta po? Ay, Kamusta si Tita Eat Abroad. Kamusta po? Tandem siya, tandem niya si Sir EB. Sa sa Panoy-Panoy, pagbablog, no? oo. I-follow niyo po si Ma'am Eat Abroad. Ma'am, marami pa po tayong kopya sa mga taga-Canada. May nakita ako sa PB Canada. Sorry, nalagpasan. May mga pa po tayo. May mga libro pa po tayo ng Kingmaker. Sa mga gusto pong umorder, i-message nyo lang po kami. At sa Australia, meron din tayo. Sa Japan, meron din tayo. Sa France, Kung Paris, meron nagtatanong din sa Taiwan, tayo. paano ba yung sa Taiwan? Hindi ko Soon, nasagot, soon, sorry. soon. Soon. And Miss Red Rose and Mau Zamora, maraming salamat sa mga pakulay nyo. Yun lang, Marlon. Gusto ko lang sabihin na very, it's very martial law days yung ginagawa nila ngayon. Kakaiba. Na lahat Kakaiba. ng mainstream or lahat ng mga media outlet binibili Binibili na pinapatahimik, di ba? And So- sa sobrang dami nila ng pera, kung ano-ano nila mga binibili nila. No? And, syempre, protection ito. Mind you, Pam,
pagka hindi na si Marcos Jr. ang nakaupo at iba na o nakabalik na o baka Sara Duterte na, piyesta na naman ng mainstream media para bumanat at umatake. Yeah, and by that time comes, Marlon, they are no longer credible. Sila mismo ang sisira ng kanilang kredibilidad. At kung yung hindi ba nila natutunan kung ano yung leksyon noong martial law at inuulit nilang magpasakop muli ngayon, it's the end of mainstream media for me. Ang mabigat pa, yung iba dito, kala mo mga nuknukan ng idealistic, kala mo mga nuknukan ng tagapagsulong sa karapatang pantao, pero sila mismo ngayon ay nilulunok nila ang baho ng pamilya Marcos, wag lamang nilang suportahan ang sino man sa isa sa pamilya Duterte. It makes me wonder, Marlon, na yung palang asal ni Gretchen Ho, yung handling niya no sa KOJC na ni-report niya na sabi tayo dyan, parang sabi tayo natukoy na po kung saan ang kinaroroonan ng bla 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 Pastor Apollo Kibuloy, yung ganyan, no? Eh yun naman pala, may boss na silang inaaminan. May kumukumpas. Pero in fairness, sino ba to, si Bok? Meron siyang isang comment Kung sa Channel 2 dati, matangkad. Anyway, nakalimutan ko. Sana, may mag-alab pa rin. Bumalik pa rin yung alab, pero wala mga nakakain na kayo ng bulok na sistema talaga. Pero nakakain na kayo ng bulok na sistema. In fairness, Marlon, itong pagkakataon na duran-duran na, yung kapalpakan ng isang duran-duran event, Marlon, narinig din naman natin ng karamihan na umaray na nagsalita na, di ba? Kagaya ito ng isang batikang din to, Marlon si Sito Beltran, na sinasabi niya that is the tragedy of our na ang sinasabi niya na talagang bagsak na ang bansa at nagsimula itong magsalita nung nakita niya kung ano-ano yung mga sunod-sunod na pangyayaring hindi na talaga para at makatarungan sa mamamayang Pilipino. At saka ang talaga nung una ang kala natin ang mainstream media, sila talaga yung bantay, sila talaga yung catalyst ng bansa. Sila talaga yung nagbibigay ng tamang impormasyon o makabuluhang impormasyon sa mga kababayan natin Pilipino. Pero hindi. Ang mainstream media talagang bukod sa kinainan ng bulok ng sistema, halatang-halata na komersyalisado na sila. Interes na ng mga negosyanteng boss nila ang nananaig at wala na yung interes ng alang-alang sa malayong pamamahayan at katotohanan ng pamamahayan. Di ba, Marlon, usually, halimbawa sa isang media outlet, let's say ABS-CBN, di ba iba ang may say sa entertainment at saka sa news na dapat ang management has no say on news. Dapat. Di ba dapat ganon? Dapat. Pero hindi. Mga oligarch to Mga oligarch to di ba? Na syempre, aminin natin sa hindi, kaya nila kinuha ang ganitong klaseng negosyo ay para proteksyon ng kanilang iba pang negosyo at iba-iba pang interes sa pamahalaan. Yun ang malungkot na katotohanan. So lahat ng pagtaas ba? Nawala na yung nawala na yung isang prinsipyo ng Chino Roses. Di ba? Isang publisher ng isang newspaper man na talagang pinaglalaban yung katotohanan. Ngayon lahat na nawala na rin yung although namayapa na ang isang Joe Burgos, di ba? Na talagang objective yung gusto nila na ibunyag kung ano-ano man nangyayaring anomalya sa gobyerno. Pero ngayon, hindi na nila binubunyag. Mukhang bahagi na rin sila ng anomalya sa pamahalaan. Yung sa TV5 na lang, Marlon, ang isang Ed Linggao na alam si Ed Linggao, alam ko may comment si Ed Linggao doon sa marahas na pagpasok ng PNP, ng Region 11 sa KOJC. So is he pro-it or? Hindi na nasundutan. Hindi na, baka tinapik na rin siya, binawalan na rin siya. And wag kang, Pam, di ba? Meron tayong isang kaibigan, in-interview lang sa TV5. Yung umi-interview, biglang pinatawag sa taas. Yung nag-i-interview? Yung nag-i-interview, di ba? Pinatawag na biglang sinabihan na una tinanong, bakit mo ini-interview yan? Tapos, pangalawa, huling interview mo na yan. Ganun ba kwento, Pam? Yung gap na yon, we can talk about it, I guess. Pwede naman, sige. That was the time na in-interview si Attorney Vic Rodriguez ng isang Cheryl Cosim, Marlon. And syempre, nagsimula ito ng maganda at maayos. And before the next interview, merong usual gap yan na 1-minute gap. So, nung 1-minute gap na yon, Marlon, nawala sa booth ang isang Cheryl Cosim at di umano'y umakyat at pinatawag sa taas. Yung 1-minute na booth gap na yon, nauwi yun sa, I think, almost around 5 minutes. Sa tagal, Marlon. And we were already asking bakit anong nangyari ang tagal. So after more than a little 5 minutes, bumaba na siya. And then she came into the booth and said, "Hay nako, grabe ka talaga pag ikaw ang guest na ano mo lahat, yung
yung lahat nagkakagulo and all. Di manok dahil biglang tumawag ang taga-palasyo doon sa station and the station to the manager and manager to the host of the program. So after that, wala na, hindi na naulit. Hindi na naulit kahit gaano kaganda yung bang traction ng program na yon dahil bantakin mo, isang Cheryl Cosim at isang Vic Rodriguez nagtatalastasan ng talino sa mga ano nila, sa mga inputs nila. Hindi na naulit yon. And hindi natin masisisi si Miss Cheryl Cosim. Ito ay empleyado. Empleyado lang yan. Oo, ito ay Yun yung empleyado. malungkot na katotohanan. Mm. Kaya kayo sa TV5, and mabuti na lang may isang certed pilot pa dyan. Good luck po. If that Good luck. happens, kaya lang black timer daw pala si Sir Black timer. Ted Pero kahit Pailon. na, pagka black timer pa, pwede ka lalong, mas maano ka nga mas madali kang gurgurin pagka black timer Oo, ka. talaga ba? Kasi binibili mo lang yung oras na yan at pwede yung kontrata mo bilang black time, pwede ka agad katayin. Even if it means money to the station or to the outlet, Kung may dikta ng palasyo, ano at pa ba saka nakakaaray, no? ano pa ba ang mas malaking pera? Yung gipitin ka ng palasyo ng Malacanang o yung konting kikitain mo sa advertisement na nakukuha ng mga black timer client mo? Actually, ang nakarating sa akin, Marlon, kaya hindi yata gamay ng isang Ted Filon ang maging independent sa pagpapahayag niya dahil hindi siya techie on how to go about, yung camera 1, camera 2, na pwede niya sanang gawin sa sarili niyang bahay na magkaroon siya ng sarili niyang vlog channel. Kayang-kaya naman niya yung Oo And nga magaling eh. ang research team ni Sir Ted Filon. Ay, Bilib ako. baka gusto rin niya na on his own. So, Sir Ted, kung alam niyo po ang Shout number out ng po. isang media person na Shout Marlon out Purificación, po sa inyo. we can Idol. bring someone to coach you. Wow. Oh. Di ba PH, baka tayo maganda ka paturuan na. nito? Si PH. Si PH. Maganda ka na, dadaling ka namin kay Sir Ted Filon. Ted, ang kapansin-pansin lang kay Sir Ted, pagka about Romualdez, ba talagang grabe yung pagbabantay niya. Iba Kasi, yung grit niya, no? kasi kababayan niya eh. At alam niya, nararamdaman niya. Oo, Leyte? mga waray-waray yan. Oh. Oo, Leyte yan eh. Waray At nun pala ang isang Ted Filon. naging congressman din ang isang Ted Filon. Na kaya alam niya, kaya nga di ba siya yung nagtanong na kailan ba nagkaroon ng pagdinig sa committee level at pag ang budget na ng House of Representatives ang pinag-uusapan. Di ba? At siya rin ang patuloy ngayon na tumikwestiyon at nagtatanong na sa lahat ng expose meron ang VP Sara. Sino ngayon ang magdidinig ng mga problemang ito? Correct. At valid problems yun, Oo, Marlon. at sino ang bubusisi doon sa mga issue naman ng insertion Yes. at issue ng pagiging power tripper ng isang Congressman Saldico. Nananatili itong tanong dahil Marlon, mas naniniwala na tayo ngayon na wala ng separation of power between executive and the Wala legislative. Ito Wala ay meron ng kumpas ng nasa taas at lahat ng nasa baba nito ay masunurin na lang na Mga minions. ginagawa Mga ang minions, mga mga amuyong na nila. utos, no? Diba? Oo. Mga alila. Ganun. Diyan tayo talo. Oo. We admit that na diyan tayo talo dahil sa kapangyarihan at pera na meron sila. Pero hindi tayo mananatiling talo, Marlon, kung tayo ay magsasalita. Tama. At wag nating kalilimutan may 32 million ang isang VP Sara at yung 31 million naman na nakuha ni Marcos Jr. Buo pa o Yung nadagdagan? kay VP Sara, buong-buo yun. Oh. Madadagdagan yun. Oh, yung Yung 31, 31 million ni Marcos Jr., sigurado ako, basag na? basag yun. Oo, basag na. Swerte na ang pinakapanalo ng mga to, daya. Kaya dapat, hindi tayo maging kampante, hindi tayo makontento. Kaya itong darating na midterm election, sana maging mapagbantay ang lahat at labanan natin ang nakaambang, ang plano nilang pandaraya sa midterm elections dahil itong mga mambabatas na to ang magdidikta ng susunod na patakaran sa gobyerno ni Marcos Jr. hanggang taong 2028. Yan, no? Lumabas na ang Tangerine to, Marlon. Tangerine yan, bago yan. Oo. Yes. Ilan dyan ang PRRD? Covering September 9 to 13. Okay. Ang PRRD senators, you mean to say? Well, number 2, remains in number 1 spot is Erwin Tulfo at 58%. Number 2 is Duterte Rodrigo at 49%. But we all know, I think we already know na si Tatay Digong will not run for Senate. Nagiging ako lang ang assumption ko ay nagiging seat warmer siya ng isang kandidatong itataas niya ang kamay. Oh, yun ang maganda ron. Is it someone else? Is it Baste? Is it Pulong? We don't know. Okay. But he will remain a seat warmer for that person na itataas niya. Tapos nandiyan ang Cayetano Pia, Pilar pala si Pia. Tapos nandiyan na syempre pasok ang sa number 4 ang Bongo. Mataas naman pala, ngangangaw kayo diyan. Tapos number 5 si Tito Soto.
Si Ben Tulfo, Marlon, Wow. pumasok sa number 6. Oo. We have Pacquiao at number 7. We have Abi Binay at number 8. We have Ben-Hur Abalos at number 9. Paano nangyari yan? Yun nga, Ah, Marlon. napunta ng Doon number nga ako 9. nagtataka na Ano parang, nangyari yan? ano na, Ha? Lito Lapid at number Pati 10. ba naman sa survey, may smart magic na? Meron na. Oo. Number 10 ang Lito Lapid, number 11 ang Tolentino Francis, at number 12 ang Marcoleta. Wow, okay. So, we'll Ah, see, we'll see. Ano yan? Alam mo, ano tingnan ba ang natin. sabi dati ng isang PRRD? It's too early. Too early. Tama, Too early. tama. May And mag-declare lang malapit dyan. na yung malapit na yung convention ng PDP. September 20 sa And Davao. alam ko, yung Partido Federal ng Pilipinas, may mga opisyales na ron ang nagpahayag ng kanilang disgusto at diskontento sa pamamahala ng Bongbong Marcos. And malamang sa malamang, may mga aaklas dyan. May Oo. mga talagang aalis dyan. At bubuo sila ng sarili ng grupo at susuporta ng mga kandidato sa darating na midterm elections. Kandidato ng oposisyon. Oposisyon, Oo. syempre, oposisyon. Nasa kanila yon. Ano yun, no? And antay natin na magsalita ang isang dating TESDA chief na si Governor Mangdadato, di ba? We'll see Ano Marami nga, pa to. ibibigay na ba niya ang dahilan kung bakit siya kung bakit ay siya nag-resign? nag-resign, no? Itong dahilan na to, katulad din ba ito sa ibinunyag ni VP Sara na may kumausap sa kanya para yung ganitong klase, sa ganitong pondo, sa ganitong klaseng project gamitin? Para kay Eddie at saka kay Patty. Lagi na lang, Marlon, Oo. sa araw-araw na nag-vlog tayo, nag-e-end tayo ng mabigat ang damdamin. Totoo. Dahil din naman sa bigat ng, yung impact ba ng mga issues sa iyo, sa akin, at sa maraming Dapat din natin Pilipino. entertain ng stress. Kay Doc Willie Ong, ano po? It serves as a good luck reminder po. for Oo, everyone, for Marlon, everyone. to realize that Yes. health is wealth. Health is no? wealth, oo. And Tama ka. nakikita naman natin na strong yung pakikipaglaban ni Doc Willie, and meron siyang post sa Facebook niya na kung sino man mag-share ng okay lang sa kanya yun. Kasi yun nga, gusto niyang balaan at gusto niyang mapagbigyan pa ng kaalaman ang mga kababayan natin patungkol naman sa sakit na cancer. At sa mga nagbabash, Marlon, na ikaw pa naman itong mahilig magpayo na ganito ang dapat gawin para hindi magkasakit. Tigilan nyo na po yan. Hindi Oo, ginusto nung mama na siya ay nandun sa kondisyon niya ngayon. Correct. May nagpakulay pa, hindi ko na nakita. Si Darling O De La Torre. Thank you po Thank you sa po. mga Thank you. nagpakulay. Oo. So susunod naman, Marlon, ibang issue naman ang ating tatalakayin. Sana. Oo. Sana, Ibang bigat sana. na naman yon. Sana. And Oo. hindi natin natakil yung yung lumatad ang isang Senator Jinggoy Estrada. Ay, Diba? pwede natin Christine Tamayo. ipagpabukas yan. Pwede natin pagpabukas. Ay, si Christine Tamayo. Christine Tamayo. Kapatid yan ni Chichu. Talaga. Di kapatid mo rin to. Oh, para, alam mo, trip nila yan para mapansin daw sila kung ang Papakulay. kulay. Okay. Oo. Edi, Pero yung sa ibang hindi napapansin, it does not mean na kami ay hindi namamansin. Sadyang yung iba po talaga ay napakabilis at marami din po nagko-comment. Oo, at saka habang nagpapalitan kami ng mga opinion namin, pagka merong minsan nakakalimutan. Oo nga. And wala naman kami talagang notes. Konting-konti lang. Ni Chicho Caedo. Nag-contest na yung dalawa, si Chicho Caedo. Attorney Vic, nasa likod mo ang buong OFW sa lahat ng sulok ng mundo. Yun, oh. Kung hindi ngayon, kailan? Kasama mo ang buong maysug at gabay ng Diyos Ama. Ayun, di ba? Nakakatuwa din yan. Ito rin Troy, Trollbuster, paano raw magpakulay? Ayun ako. Gcash na lang. Marlon, inaabangan din ang announcement ng isang Attorney Vic Rodriguez. Sana, Kung ito ay mananatiling pribado o tatakbo maraming sa malulungkot pagkasenado. pag di siya Oo. tumakbo. So we will Maraming see. Hindi, ano rin yan eh. Nasa dapat bukas din ang iyong puso na gagawin mo ito, yung challenge na to, or, di ba, nasaan yan? Nasa panahon din. Pero ang inaabangan ko rito, bago yung announcement niya, kung mag-uusap pa sila ng Pangulong Rodrigo Duterte. Yun, Yun yung Pamela. Yun yung Paalam na tayo? Or okay na to? Maraming salamat po sa 3,100. 3,100. Oh, dami. Oo. Maraming Please salamat. po, keep Sana. liking, keep sharing. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe at yung DSA na. Don't skip ads. Ako po si Pam. Ako si Marlon. Narito tayo sa third floor studio na Mind your own opinion. Parang nabaligtad yun. Okay lang. At least hindi ikaw. At least hindi ikaw. At yung sinasabi mo na, TYL. Thank you, Lord. Mag-ingat po lahat. Mag-iingat.